Exclusive! Kamerang ninakaw mula sa isang turista sa Binondo, Maynila. Ibinalik ng ina at kinakasama ng isa sa mga suspect. Suspect sa magmasakir sa mag-iina sa Taguig, pinaghahanap na. Sa ika-6 na araw ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, BIR Commissioner Kim Henares, pinayagan tumestigo at isiniwalat ang mga kinita at kinaltas na buwis sa punong maestrado at kanyang asawa. Senadora Miriam Defensor Santiago, hinay-blood na naman. Please do not treat me as a mere observer. I am a judge in this proceeding. In any trial court, you go into a courtroom, you should not speak, you should not take any behavior at all unless with the consent of the presiding judge. Do not drown me out by screaming in this courtroom. Only I can scream here and my fellow judges. At Daniel Radcliffe, ano kaya ang masasabi sa kanyang kauna-unang adult role matapos ang Harry Potter film franchise? Huwag pauli! Tutok na sa unang balita! Magandang umaga, narito na mga unang balita. Isang taxi nagliyab sa Mandaluyong, buti nilang at agad nakalabas ng sasakyan ang driver at kanyang pasahero. Narito ang report ni Jay Sabale. Nabulabog ang mga taga-barangay Ilaya sa Mandaluyong nang biglang lamunin ng apoy ang isang taxi sa Union Street pasado alas 7:30 kagabi. Sa kuha ng used scooper na si Jason Olivas, makikitang nagliliyab na ang taxi. Ikinatakot ng mga residente at nagtatrabaho sa lugar ang gasolina na tumatagas mula sa kotse. Tumawag agad si Olivas sa 117. Ilang minuto lang, dumating ang fire truck ng Mandaluyong Fire Department. Mabilis na bumaba ang bumbero at agad binugahan ng tubig ang nagliliyab na taxi. Tumagal na humigit kumulang 30 minutos ang apoy. Kwento ng taxi driver na si Arnold Calderon, kalalabas niya pa lamang sa garahe nila sa Kanyogan, Pasig ng kanyang minamanehong taxi. Matapos niya raw ma-pick up ang kanyang pangalawang pasahero, may naamoy siyang nasusunog na bagay. Pero di niya ito pinansin noong una. At nung medyo tumagal na, sobrang mas sakit yung mata. Liliko ko sa bakante kasi traffic. Hanggang sa tinignan ko yung makina, yung pala apoy na. agad pinalabas at pinalayo ni Calderon ang kanyang pasahero. Nagulat po ako dahil syempre, apoy na yan tsaka delikado, baka sumabog. Kaya sobrang taranta ko hindi ko na alam ginagawa ko kanina Dahil sa pagkakatupok ng taxi, wala nang halos mapakinabangan sa sasakyan. Para sa unang balita, Jay Sabale reporting. Kamerang ninakaw mula sa isang turista sa Binondo, Maynila noong Chinese New Year, ibinalik ng ina at kinakasama ng isa sa mga suspect. Pero ayon sa pulisya, kahit na ibalik na ang kamera, hindi pa rin daw lusot sa kaso ang mga suspect. Narito ang exclusive report ni Maria Bulaklak Ocente. Dalawang araw matapos maipalabas sa GMA News ang kopya ng CCTV recording sa pagnanakaw ng salisigang sa kamera ng isang Belgian sa isang restaurant sa Binondo, Maynila. Ibinalik na ang ninakaw na kamera pati ang mga accessories sa kapitan ng Barangay 52 sa Pasay City. Sa harap ni Chairman Ruben Abelio at ni Chief Inspector Rizalino Morales ng Gandara PCP sa Binondo, mismo ang ina at kinakasama ng isa sa mga sospek ang nagbilik ng mga ninakaw. Pero kulang na ito ng ilang battery, SD memory card at lente. Kwento ni Aling Gleda Sadi, ina ni Distoni na isa sa mga positibong nakilala sa CCTV recording, may di kilalang lalaki raw na nag-iwan ng bag na naglalaman ng kamera sa kanilang bahay. Ang meron ko tibay tumawag na. Ang sabi nga, daw, pati daw ako masasangkot pa sa may ibabalik na daw yung na yun. Ay salamat naman, sabi ko. Batid ni Aling Glenda na nakakahiya ang ginawa ng anak. Nag-aalala naman ang buntis na kinakasama ni Justoni dahil ilang araw na raw na di umuwi at kumukontak sa kanila ang kinakasama. Puro po nagkayayaan. Hindi ko nga alam yung mga ginawa mo to anak. Hindi ko nga nakita yan yung na yan yung sinasabi nyo yan. Sana ka na magbabarkada sa mga ganyang tao. Ayon kay Barangay Chairman Abelio, may record na sa barangay si Justoni at iba pang suspect na nakunan sa CCTV recording. It's a common knowledge
ng community yan. Ang problema nga lang kasi pag may mga nagawa silang ganyan at lalo na nakarating sa barangay, tumutulong kami. Katunayan, hindi lang isa o pangalawa na yung mga involved dito ay na ipakulong namin. Ang problema diyan kasi yung mga complainants hindi tamatin sa hearings. Paniniguro naman ng PNP, bagamat naibalik ang camera at mga accessories nito, kakasuhan pa rin ang mga sospek. But we were going to file case of them to the suspect. Nasa sila, immediate vicinity na nagsama-sama, pumupunta sa mga lugar na may okasyon. Kaya doon sa mga management ng establishment, kailangan pag-itingin ng mga security guard ng kanilang trabaho. In case of doubt na may suspicious person roaming around the vicinity, tawag agad ng polis. Ito ang unang balita mula sa Pasay, Maria Bulaklakaw Center reporting. Puspusan ng manhunt operation laban sa suspect sa pagpatay sa isang ina at dalawa niya anak sa Lower Bikutan, Taguig. Napag-alamang may standing warrant of arrest na pala ang suspect at matagal nang nagtatago sa batas. Darito ang report ni June Veneracion. Puspusan pa rin ang paghahanap ng isang tracker team sa suspect sa pagpatay sa tatlong mag-iina sa Upper Bikutan, Taguig. Kinilala siyang si Mark Capurcos alias John John, 23 taong gulang, na kinakasama ng 20 anyos na kapatid ng mga biktima na si Miraflor Rapales. Ayon sa Taguig Police, may standing warrant na si Capurcos sa kasong frustrated homicide at sangkot din sa ibang krimen, bukod pa sa nagdodroga o mano. Base sa kanyang ginawang krimen at sa dami ng biktima niya, maaring i-validate namin at maaring ipasok namin siya sa 10 most wanted ng Taguig City Police Station. Kwento ng 15 anyos sa kapatid ng mga biktima, nakikipaghiwalay raw ang kanyang ate Miraflor sa suspect nang mangyari ang krimen. Sabi ni Kamart, kung makikipaghiwalay na daw po, umuupo sa ate May. Pinaril niya po sa ate Mira. Sumunod si Mama. Dead on the spot agad ang 54 anyos na inang si Flor de Lisa habang agaw buhay sa ospital si Miraflor. Hindi pa nakontento, binaril din ng suspect at dalawang kuya ni Miraflor habang tumatakas. Isa pang 14 anyos na kapatid nila ang nakaligtas matapos naman magtago sa likod ng TV. Ito naririnig ko po yun na pag hiniwalayan daw po siya ng ate ko, papatay niya daw po kami lahat, isa-isay niya daw po kami. Alam mo, kinupkup ka namin dito sa loob ng bahay. Kahit alam mong may baho ka. Ang dami mong buhay na kinuha. Sana naman matauhan ka, sumuko ka. Para sa unang balita, June Veneracion reporting. Inaalam na po ng mga otoridad kung may kinalaman ba sa trabaho ang motibo sa likod ng pamamaril sa presidente ng Neighborhood Association sa Taguig. Nakuna ng CCTV ang pamamaril. Narito ang exclusive report ni Emil Sumangil. Apat na tama ng bala ng kalibre 45 ang tinamo ng 55 anyos na negosyanteng si Rebecca Gaspar. Maigpit na tinututukan ngayon sa pagamutan ng kalagayan ng biktima na presidente ng Bayside Neighborhood Association sa Barangay Lower Bikutan, Taguig. Sa pamamagitan ng kuha ng CCTV, nakita kung paano pinutukan ng biktima sa kabaan ng C6 Road. Kahit abala sa lugar at maraming nagdaraang mga motorista, naisagawa pa rin ang krimen. Pagdikit ng suspect sa biktima, komosyon ng unang makikita. Pagkatapos nito, pinutukan na ng ilang beses ang biktima. Patunay na rito ang pagsiklab ng liwanag mula sa baril na tanga ng suspect. Sinubok ng biktimang manlaban, nakaatras ito mula sa kanyang pwesto at nakuhang makatakbo at makahingi ng saklolo. Habang ang bumaril sa kanya, tumawid lang ng kalsada at naglakad na tila walang nangyari. Di nagtagal, naalarma na mga residente. Dumating na mga otoridad pero hindi na inabutan ng suspect. Kung sino man ho ang nakakita o makapagbibigay na impormasyon, makipagtulungan po para lang po sa ikabibilis ng pangyayari o pagkakabaril. Kung di robbery, tinitignan ngayon ng pulisya kung may kinalaman sa krimen ng pagiging Neighborhood Association President ni Gaspar. Kanyang lalamunan nagkaroon po ng problema. Okay. So hindi po namin sa pag sinisinyas lang, hindi kami nagkakaintindihan. Wala naman daw bantang natatanggap ang biktima ayon sa mga kaanak nito. Labis ang pag-alala nila ngayon.